Let's see stories making headlines at this hour, beginning with fresh complaints against the Vice President, Sara Duterte. And our mobile journalist, Arles de los Santos, reports to us live from the office of the Ombudsman. Arles, okay, ano-ano mga kaso at sino ang nag-file nito? Lord at Denise, alam nyo, tila multo na nga ni Vice President Sara Duterte ang samut-saring mga kaso gaya na lamang ng graft, corruption at plunder kung saan ito yung mga isinampang reklamo dito sa Office of the Ombudsman kanina ay naisinampa ng grupo na the Silent Majority kasama si dating Senador Antonio Trillanes. Ayon sa kanila, yun yung pagsasampa ng kaso na ito ay doon sa nila yung mga kapaglabag ni Vice President Sara Duterte sa culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. No, kaugnayan ng umano'y mga katiwaliang nangyari sa mga ahensya ng pamahalaan na pinamunuan at pinamumunuan ni Duterte. Kaya kagaya na lamang ng Department of Education at Office of the Vice President, maging yung kanyang pamunungkulan bilang alkalde ng Davao City ay kasama sa mga inireklamo. Ilan sa mga isinampang reklamo, no, yung plunder at malversation dahil sa pagkabigo umano ng bise na i-account ang 650 million pesos na confidential at intelligence funds ng OVP at ng DepEd noong 2023. Mayroon ding reklamong graft at malversation para naman doon sa 8 billion pesos na halaga daw ng mga overpriced na laptop na noon din panahon na yun, si Duterte daw ang kalihim ng DepEd. Plunder at malversation naman ang reklamo para sa 2.7 billion pesos na confidential fund doong siya pa ang alkalde ng Davao City. At ayon nga dito kay Trillanes, substantiated daw itong mga reklamo na ito. No? May mga papeles siyang sinabi na certified true copy pa daw ang ipinasa nila, kaya daw may basehan talaga at kumpiyansa sila dito sa kanilang isinampang kaso sa Office of the Ombudsman. Okay, Arles, yung silent majority na sinasabi mong kasama ng dating senador, sino-sino yung mga members ng grupong ito? Actually, Denise, mga pribadong individual yung kabahagi ng The Silent Majority na grupo. No? Isa itong civil society organization at advocacy group na layong isulong nga daw yung rule of law, transparency at good governance sa bansa. Ito ay lupon ng mga professional, ng academics at concerned citizens na ayon nga raw sa kanila nais bigyan ng boses yung ibang mga kasama natin sa ating lipunan, kaya tinatawag sila na silent majority, to be heard, the unheard daw. No? Focus nila yung pagmonitor ng paggamit ng public funds at yung pamamahala din ng mga opisyal ng pamahalaan. Pero mas specific sila doon, Denise, no? Doon sa kanilang paniniwala na yung sa kabila ng investigasyon ng flood control projects, pwede raw na isabay itong paglitis din o pagsilip ng Office of the Ombudsman sa nilang mga ilegalidad o irregularidad doon sa mga ipinasang budget processes o mga resibo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Okay, nagbigay ba ng pahayag itong sila dating Senador Trillanes o sino mang miyembro ng Silent Majority? Kasi marami ang nagtatanong, no, na okay, bakit sasabay pa ito sa ang dami-dami ng dapat kasuhan lalo na in connection with the flood control scandal, bakit sasabay pa ito? At considering may comparison ba sa laki, halimbawa, ng mga allegedly nakulimbat ng mga amounts? Actually, Lord, isa sa mga binanggit nito ni dating Senador Antonio Trillanes, bakit daw yung kay dating Senador Bong Revilla, linggo lamang yung pinilang bago ilabas nga yung warrant of arrest sa kanya at ma-refer sa Sandigan Bayan, kung kumpara daw dito na ilang beses nang paulit-ulit na nababanggit at tila hindi nga raw ito binibigyan ng agarang tugon o paglilinaw ni Vice President Sara Duterte, kaya naniniwala sila, no, na posible rin talaga na mag-coexist itong dalawa at hindi lamang daw dapat nakafocus nga doon sa investigasyon sa flood control projects ng pamahalaan, kundi gayon din sa paggamit ng pondo ng bayan. Alright. Yung partner, siguro maganda rin tanong, no, kung yung support sa filing ng isang fresh impeachment complaint against the Vice President pagtapos ng malifting ban sa February 6. Actually, Lord, hindi naman sinabi ni dating Senator Trillanes kung suportado niya ito or hindi. But at least he confirmed on his end na once nga raw na mag-lapse yung 1-year ban
para sa impeachment case na isinasampa sa mga impeachable officials ay magkakaroon din nga raw ng separate na pagsasampa. Hindi natin sure kung kasama ba siya doon, pero may mga grupo din nga daw na naghahanda, no? And that will be on February 6 na kasabay ng paglalapse ng 1-year ban doon sa impeachment case para kay Vice President Sara Duterte. Dito sa mga complaints, nakasama ba dyan yung sinabi ng alleged aide or ex-aide ng mga Duterte na si Ramil Madriaga? Yes, Lord, kasama ito dahil kung matatandaan ninyo, noong nakaraang taon, noong December, ang regalo kay Vice President Sara Duterte ng ilang mga CSO din ay kaparehas halos na kaso na plunder at graft at culpable violation ng Constitution. No? Ayan yung civil service or civil society groups na kung saan mga pare at mga ibang professional, no, yung nagsampa niyan, pero yan daw yung para doon sa kaso na mga Mary Grace Piatos na mga resibo. Pero ito daw ay supplemental na complaint para doon kung saan ina-adapt na nga rin dito yung mga findings ng Quadcom, maging yung mga naging affidavit nga nito ni Madriaga na nila isa daw sa mga naging bagman ni Duterte na noong kasagsagan ng maayos ang kanilang mga koneksyon. No? So kailangan talaga nating abangan kung paano nga ba gugulong ito dahil tila kumakapal lalo yung mga papeles at mga dokumento na isinasampa para silipin nga ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Arles, dagdagan ko lang, ang allegation ni Madriaga ay tumatanggap daw itong si VP ng campaign money from mga pogo, big bosses, pati na rin sa mga drug lords. Yun ang kanya. At meron daw siyang supporting evidence na nandun lamang sa cellphone, no? Na nasa safekeeping ng isang government agency. Partner. Yes, Arles, kamusta naman yung complaints filed by groups led by Father Flavie Villanueva nung December, no, last year lang, also against the Vice President? Yes, Denise, no, sa ngayon wala pa tayong update na nakukuha dyan. Pero halos isang buwan na rin ng isinampangayan. Pero huling tugon dyan ng Ombudsman ay kailangan silipin at alamin nga yung mga basihan nito. Pero titignan natin kung this month ba or sa mga paparating buwan magkakaroon na agad ng resolusyon at pagsisilip dito ang Office of the Ombudsman. Alright. Ano pang ibang mga updates na dapat nating malaman sa isang opisina na sobrang busy dapat ngayon, Arles? Sa ngayon, Lord, inaabangan natin kung magkakaroon nga ba ng press conference si Ombudsman Boyeng Remulla, kaugnay pa rin siyempre ng iba't ibang mga kaso na kanilang kinakaharap at kung magkakaroon pa nga ba ng ibang mga case referral, yung Independent Commission for Infrastructure. Sa ngayon, nakastandby tayo dito at abangan natin kung magkakaroon nga ba ng ibang mga pahayag at paglilinaw ang opisina na ito. Alright, maraming salamat sa iyong update ang ating mobile journal. Arles de los Santos reporting to us live from the Office of the Ombudsman.